Ano nga ba ang pinagkaiba ng internal purge at saka yung external purge? Hello guys, kamusta kayo? Matagal ding di naka-upload dahil sa sobrang busy din sa printing namin. By the way, ako nga pala si Brandon na 10 years experience sa larangan ng printing. Kung gusto mong malaman kung bakit mahalagang may external purge, tapusin mo ang video na to. Meron muna akong ikukwento. Alam nyo ba dati guys, yung bago pa lang kami, gumamit ng L1300 converted. Ang problema, palit kami ng palit ng purge. Dahil mabilis talaga siyang masira dahil sa eco solvent ink. Pati na rin sa dami ng print a day. Ang solusyon pala ay external purge at dun na tumagal masira yung internal purge namin. At yan ang tatalakayin natin ngayon sa vlog na to. Kaya tara, simula na tayo. Yung internal purge, eto. Yung cupping na naka-built-in dito, meron na siyang kasamang foam tapos yung screen. Ito niya yung screen. Kapag itong cupping nito, wala siyang foam at saka yung screen, ang mangyari dito kapag nag-auto head clean yung internal purge, magkakalat siya. Meron siyang hangin na lumalabas kapag automatic siyang nag-head clean. Makikita nyo sa video na to, ipapakita ko dito na paano siya mag-head clean tapos tumatalsik yung ink kapag wala siyang foam. Mahalagang may screen at saka foam kapag naka-internal purge yung gamit nyo. Tignan nyo maigi yung flex. Habang nag-head clean, matatalsikan siya ng ink. Yan. Ulitin natin nang naka-zoom pa. Internal purge yung gamit ko dito. Pero yung cupping na nakalagay dyan, modified. Wala siyang foam. Tetestingin lang natin for the sake of curiosity. Bakit tinatanggal ang foam? Para sa akin kasi as gumagamit daily ng printer na to, ang observation namin, kapag may foam kasi, pag start mo ng printer tapos nagprint ka ng color bar, yung output ng print niya, halo yung black sa yellow, black sa magenta, parang ganito. Makikita nyo dito guys, sa pagprint ko ng color bar, halo yung yellow sa black. Lagi namang nangyari yan kapag umaga, kasi pag yung printer na stock, ganyan nangyari kapag eco solvent ink ang gamit natin. 2 or 3 page lang naman yan. Tapos, back to normal na. Ayan yung isang maintenance na basic. Laging gagawin yan kapag bagong bukas yung printer. External purge pala yung gamit ko dito. Bakit okay para sa akin na walang foam yung cupping kapag naka-external purge? Mabilis kasi maghalo yung ink kapag may foam. 1 to 2 hours, naka-stop yung printer mo. Pag nag-print ka uli, halo na agad dyan kapag may foam. Pero nasa inyo pa rin naman kung tatanggalin nyo. Yung iba meron silang nilalagay na foam na puti. Yung etong brand na to. Screenshot nyo na lang tapos hanapin nyo sa Shopee. Para to sa mga naka-eco solvent ink. Kasi kung naka-dye ink ka or pigment, kahit wala ka nang gagalawin dito. Oil-based kasi yung eco solvent ink. Kaya malapot siya. Ngayon, kung laging ito yung humihigop ng ink, yung internal purge, possible na magiging palitin yung purge natin. Dito na papasok si external purge. Hindi naman totally bypass yung gagawin. Bali, ang gagawin nitong external purge, tutulungan niya yung internal. Kasi yung internal purge, may trabaho pa yan na mag-wipe ng head, mag-generate ng start printing, mag-auto drain, mag-ink charging, etc. Ang ibabypass talaga natin, yung daanan ng waste ink. Yung ink na may higop ng cupping, yung mapupunta sana sa internal, dito na dadaan sa external purge para maiwasan natin masira agad yung internal. Kapag turn on ng purge, may initial siya na 9 second countdown bago siya humigop. Tapos ang next function niya, every 8 hours, tsaka na siya hihigop. Pero pwede nyo siya i-manual higupin kapag mapupuno na yung cupping, tsaka nyo lang siya pindutin. Yung parang nagsuswimming pool na sa puno yung cupping, tapos saka nyo na siya pwedeng i-manual. Parang ganyan sa video kung gaano siya kapuno. Saka ko na siya ipipress ng manually. Yung higop nito, meron siyang anti-burst. Kapag na-reach niya na yung 1 second na higop, i-stop na siya. Hindi siya magtutuloy-tuloy. Kung hindi naubos sa isang press lang, pwede mo pa siyang i-press ulit. At ganyan gumagana yung external purge. Ayun lang muna guys sa vlog natin ngayon.
Kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, alam mo na kung bakit kailangan natin ng external purge para sa converted na L1300. Kasi kung wala kang external, madalas kang magpapalit ng internal purge, which is medyo masakit siya sa bulsa kasi bibili kang bago tapos babaklasin mo ng ano. Kung di ka marunong magbaklas, magbabayad ka pa sa tech para baklasan yan. Kung may external purge naman, tatagal yung lifespan ng internal natin. Minsan, kailangan din natin aralin yung mga bagay-bagay na hindi natin alam. Add knowledge na rin at experience para sa ating mga owners na one-man soldiers, sabi nga nila. At naniniwala ako na kung kaya ng iba, kaya din natin. Samahan nyo ako guys sa ginawa kong group. Ilalagay ko yung link sa baba. Sama-sama tayong solusyonan ang problema ng printer na to. Kung interesado ka sa external purge na yan, message nyo lang ako. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Bye!